Mga kapatid, kamusta po kayo and welcome to our Friday fellowship at devotion of the Word and of prayer. And again, we welcome lahat ng ating mga kapatiran. We were trying to fix little lang po ng mga technicalities po para medyo mas lalo pong gumanda pa ang atin pong paghahatid po sa inyo ng atin pong ministry at maging lalo pong mas malinaw. At nagpapasalamat na po ako, ang credit po na ibinibigay ko sa mga kapatiran, lalo na po kay Sister Samantha Karina Rosales. At thank you so much at nais ko pong magpasalamat sa Panginoon. Bago po tayo magsimula, binabati po natin ang ating butihing Pastor Bernie Montero ng MIBC sa lugar po ng Antipolo. Pastor Bernie, happy birthday! Ganon din po. Happy birthday kay Ma'am Yoli Jacinto. Ngayong araw na ito, Ma'am Yoli, kamusta po kayo at happy and blessed birthday din po sa inyo. I hope and I pray na maging very healthy po ang inyo pong kaarawan at sa bawat isa po. Ayan. Okay. Ayan, binabati po natin ang mga brethren pa po natin sa iba't ibang lugar, mga kapatid, na kasama po natin this afternoon. I hope ay naririnig niyo po ako ng malinaw. I will try to monitor, mga kapatid, sapagkat baka po sakasakali lang ay hindi po nagiging malinaw po ang dating ko po sa inyo. Ay nais ko pong magbigay po ng konting adjustments kung kinakailangan. Okay? So, sa tingin ko naman po ay malinaw po ang dating ko po sa bawat isa. At maraming pong salamat. Salamat po sa mga kapatiran. Of course, salamat din sa aking may bahay na umagapay po sa akin, mga kapatid. Si Ma'am Jack dito po sa munting opisina po ng inyong lingkod sa Marikina. Binabati ko na po ang akin pong pinsan na si Melvin Lizardo mula pa sa Urdaneta, Pangasinan. Brother Melvin, sana ay maayos kayo dyan, malusog, malakas, at ika nga'y malayo sa anumang karamdaman. Binabati din po natin sina Brother Nalito, si Jack Villar. Thank you so much, Jack, for sharing. Ito pong atin pong gawain. Si Eds Mabalot, magandang hapon po sa inyo. And of course, kay Sister Lynn Monsale, binabati po natin ang atin pong mga kapatid po mula sa Singapore. Salamat, Sister Sharon. At malinaw ang dating po sa inyo. At ganoon din kina Sister Rowena Dominguez, ating pong mga brethren sa Sumulong. Magandang hapon po sa inyo. Thank you, Preacher Manny Nicolas. Maraming salamat din po. At maging kay Ate Dory Santos, Preacher Nelson Trinidad, binabati po natin. Salamat at malinaw din po daw tayo sa lugar po ng Batangas. Purihin po ang Panginoon. At salamat din po dahil sa kagalingan na ibinigay ng Panginoon kay Ate Dory, Ate Dory Esguera. Yan po. At good afternoon na rin kay Ma'am Daisy. At sa bawat isa pong kasama po natin, Doc Bob, magandang hapon po sa inyo and thank you so much. Maraming salamat po, mga kapatid, for joining us in this simple ministry na of word and of prayer. Actually, meron po sana tayong caption na wini-workout po ni Sister Samu. And for any reason, mga kapatid, ay talagang bigla pong ayaw. Kanina po, when we were testing it, okay na po eh. At talagang alam natin na ang kaaway, hindi po siya titigil. Alam niya, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay susulong. Alam niya, mga kapatid, na ang mga mananampalataya ay mananalangin. So, the show, must go on. Magpapatuloy po tayo, mga kapatid. At ako po nagpapasalamat sa bawat isa ngayong hapon. So again, thank you so much maging sa lahat ng mga nag-share ng ating pong gawain ngayong hapon. At maging sa mga makakapakinig po nito, sa mga darating po na oras o kaya naman ay panahon, ay nagpapasalamat na po tayo sa Diyos sa kanyang biyayang ipagkakaloob po sa atin ngayong hapon. So this afternoon, mga kapatid, would you care to join me in a word of prayer? Tayo po ay mananalangin at magpapasalamat po sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito. Dakila naming Ama, Diyos naming banal, we thank you for your wonderful blessing and favor, Panginoon, minsan pa.
Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong katapatan. Salamat po, Lord, sa iyong patuloy na biyayang ipinagkakaloob sa amin sa inyo pong kahabagan, Panginoon. Salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga panalangin na amin pong naidulog, Panginoon, sa iyo. At higit sa lahat, dear loving God, salamat po sapagkat alam po namin, Panginoon, na ang iyong perfect na katugunan ay ipagkakaloob mo, O Diyos, sa iyong takdang panahon. Panginoon, salamat din po sa mga tinugon mo ng mga panalangin. Patuloy, Lord, na tulungan mo kami sa hapon po na ito, nawa po ay patuloy na ang aming pong mga pananampalataya, Lord, ay mapalakas. Dalangin ko, Panginoon, na mabigyan po ng comfort ang bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na magkaroon po kami ng time to devote upon the Word and in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatiran. Higit sa lahat, Lord, sa mga members po ng Maranatha International Baptist Church of Marikina. Hindi lamang, Panginoon, na nandito po sa Pilipinas, kundi maging sa mga iba't ibang mga bansang kanilang kinaroroonan. Sa mga kapatiran na nasa as far as provinces, Panginoon, na naaabot po ng ministry na ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa bawat pakinig. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay at kaluluwa. Panginoon, sa hapon po na ito, patuloy namin inilalapit sa iyo also ang aming pong bansa. Sa hinarap namin, Panginoon, na pandemya, dakilang Diyos, ang panalangin po namin ay ang iyo pong kahabagan na huwag niyo pong iurong, Panginoon, sa amin. Huwag niyo po kaming kalimutan, dakilang Diyos. Alalahanin mo kami, Panginoon, sa bawat pagpapalat biyayang iyo pong pagkakaloob. Ama, marami pong salamat. Hindi po, Lord, kami karapat-dapat sa anumang blessing at favor. Pero napakabuti mo, Panginoon, at maraming salamat po sa iyong puso. Salamat, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagpapadama po sa amin. Sa hapon po na ito, muli po naming inialay sa iyo, O Diyos, ang gawain na ito. Samahan mo kami, Panginoon, at Pangunahan. I pray, dear God, Lord, na mangusap ka sa amin. Gamitin mo po ang iyong lingkod, Panginoon, and how I pray, dear loving God, ikaw ang maluwalhati, that we will exalt you, O God, and glorify you, O Lord, for all of days. Salamat po, loving God. Muli po, inyo po ang kapurihan, Ama. Patuloy niyo po kaming pagpalain at samahan in Jesus' name. Amen and amen. Wow! Salamat po, Bishop, na nagahan ko na po, Tatay, sapagkat alam ko po na mahalaga po ang time sa Feasting of the Divine Verses. Ito lamang po, Bishop, ay ministry po na nais din po nating pong ialay, una po sa Panginoon at pangalawa po sa pagpapalakas po ng mga kapatiran. Thank you so much po, Bishop, sa iyong patuloy na pagsuporta. And of course, we are looking forward po sa mga announcements na magkakaroon po tayo through our Bishop at maging sa mga churches po ng MIBFC. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Of course, kagaya nga po ng sinasabi po natin, dalawa po ang pinakapangunahing layunin ng gawain po na ito. Una po ay ang gawain po ng salita ng Diyos na ito po'y atin pong mapag-aralan, mapagnilay-nilayan, mapagbulay-bulayan. I only apologize because I could not accommodate questions. Pero sa tingin ko po, mas magandang kay Bishop po natin itatanong yung mga questions na iyan. Sa inyong lingkod lamang po, ang akin pong desire ay maging blessing, maging encouragement sa anumang kaparaanan, mga kapatid, na nanaising gamitin ng Panginoon ang buhay ng lingkod na ito, nawa po ay maging pagpapala po sa inyo ang ating pong pagninilay-nilayang salita ng Panginoon. Kahapon, we studied about giving importance to our meeting with God, at pinag-aralan po natin yung Exodus chapter 33. Mula po dun sa verses, mga unang verses po yan, 7 to 11, yata ang pinag-aralan natin kahapon. At ngayon naman, mga kapatid, ay nais ko pong samahan niyo po ako as we study also yung pong verse number 12 hanggang verse number 17. Napakagandang tagpo. By the way, ito pong Exodus chapter 33 is found in the middle of nang unang ibinigay ng Diyos ang tablets of stone, kung saan nandoon po yung commandments ng Panginoon at kautusan ng Diyos para sa Israel, at yung pong ikalawa, sapagkat yun nga po ay nabasag, nung nagalit si Moses doon po sa mga Israelites, sapagkat sila po ay gumawa po ng mga inanyuan na Diyos-Diyosan. They have
built within themselves or made for themselves molten calves, as ito po ay kanila pong sinamba, mga kapatid, and the people were rising up and to play, at sila po, mga kapatid, ay nagkakasala. Kaya nagalit po ang lingkod ng Diyos. At sa kanyang pagkagalit, mga kapatid, the first tablets of stone, mga kapatid, were broken sapagkat nandoon na lang po yung indignation po sa lingkod ng Panginoon. And that is also what we find even in the hearts of the pastors today, na hindi po masaya ang mga lingkod ng Panginoon kapag ang mga mananampalataya ay nabubuhay po sa kasalanan o nagpapatuloy pong maggumawa ng pagkakamali. Pero nandoon po rin tayo, mga kapatid, na ang mga lingkod ng Diyos ay humihingi po ng habag sa Panginoon, just like what Moses did. He was interceding for the people, mga kapatid. In fact, sinabi po ni Moses doon, Panginoon, kung di mo lang naman din po patatawarin, i-blot out mo na yung aking pangalan doon sa aklat na iyong sinusulat. Mga kapatid, makikita po natin na talagang si Moses po ay lingkod ng Diyos at siya po'y leader na inilagay ng Panginoon na may pag-ibig po maging sa kanyang mga kababayan. May pag-ibig po sa kaluluwa, mga kapatid, and that is also one thing that we cannot deny in the lives of the many pastors and preachers of God's Word, na ang pag-ibig po sa souls, mga kapatid, ay talagang kagaya din po naway ipagkaloob sa amin ang pag-ibig at compassion ng ating Panginoong Hesukristo. So, ngayong hapon, we will continue on doon po sa verses number 12 to verse number 17. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid, ang Exodus chapter number 33, verses number 12 to verse number 17. And I hope and pray na sundan niyo po ako, mga kapatid, at ating pong pag-aralan ang mga salitang ito, mga minamahal. Okay? So verse number 12 to 17, and Moses said unto the Lord, See thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Sabi sa verse number 13, Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Mga kapatid, sabi sa verse number 14, And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And then Moses said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. Ang ganda po nung sinabing ito ni Moses. For wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Is it not that thou goest with us? So shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. And the Lord said unto Moses in verse number 17, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Mga kapatid, marami pong mga bagay ang nawa po'y makita natin sa ating pong mga binasa pong mga talata. But I would like to entitle ito pong ating pag-aaral, Finding Grace in God's Sight. Ano? Finding grace in God's sight. Makikita po natin, mga kapatid, na si Moses po, he found grace in the sight of God. Na kung titignan po natin, ganun ba talaga kalapit ang Diyos kay Moses, na si Moses, dahil ba si Moses ay magaling, siya ba'y walang kasalanan, siya ba'y hindi nagkamali? Kung bakit po nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Diyos itong si Moses na kanyang lingkod? Mga kapatid, I would say Moses, yes, probably he had been a great man of God, a great servant of God, but he was not perfect, mga kapatid, sapagkat ang sabi nga ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God, including si Moses, mga minamahal, who had found grace in the sight of God. Kailangan pa rin po niya ang biyaya ng Diyos, kailangan po niya ang habag ng Panginoon. In fact, wag po ninyong iiwan ito pong ating pag-aaral. Bukas po, uunahan ko na. Atin pong tatapusin itong chapter na ito from verse number 18 to verse number 23 naman. Napakaganda rin po ng pakikipag-usap ng Diyos kay Moses. Again, going back doon sa ating pong pinagnilay-nilayan kahapon, hindi ba sinabi po natin, o nabasa po natin sa salita ng Panginoon, and the Lord spake to Moses face to face, even as a man speaketh to a friend. Mga kapatid, dito nakikita na po natin kung gaano ka-intimate yung kanilang pag-uusap.
kung gaano marahil kasensitive at masasabi natin na parang sinasabi ni Moses ang mga bagay na ito na parang he has the authority, he has the access to do that. Yes, mga minamahal, sapagkat Moses found grace in the sight of God. Kaya mga kapatid, napakasarap din po, hindi ba, na atin din pong ipanalangin na sa panahon natin na ito, Panginoon, nawa makasumpong po kami ng biyaya sa iyong paningin. Ang sarap po noon, mga kapatid, sa panahon na ito, hindi lamang po dahil pandemya, mga kapatid, kundi sa bawat panahon ng buhay natin, that is our prayer and should be the heartbeat of our hearts, mga kapatid, of our lives, na Lord, nawa po makasumpong ako ng biyaya mula sa iyo. Hindi swerte ang kailangan ng mga tao, ang kailangan natin biyaya ng Diyos. Kailangan natin makasumpong tayo ng biyaya. Again, grace is an unmerited favor, mga kapatid. When Moses found grace in the sight of God, mga kapatid, nakita natin that Moses was able to commune with God, speak his heart out to God, mga kapatid, and listen also as God spoke to him. There was a wonderful communication, mga kapatid. It was a two-way communication. Ganon din po tayo sa Panginoon. Kaya po ang ministry nito, two-way. Ang Diyos nakikipag-usap sa atin through the Word. Tayo naman po ay makikipag-usap sa Panginoon through prayer. Kaya po, ganun din po ang nais po natin na pagpalain nawa at naway makasumpong din po tayo ng biyaya sa paningin ng Diyos sa ministeryong ito, mga kapatid. Now, there are a couple of things that I would just like us to meditate upon and probably see in the life of Moses. How was it possible that Moses was able to talk to God as a man speaketh unto a friend, and Moses was so intimate with God, mga kapatid, mga minamahal, despite of the fact na ito pong si Moses hindi po nakapasok po sa promised land. Pero mga kapatid, enough po ang grace ng Diyos. Amen? And I would say, mga kapatid, mga minamahal, sapat po ang biyaya ng Panginoon sa atin maging sa panahon na ito. Kaya po ang ating prayer ngayon pa lang, mga kapatid, is, Lord, may I find grace also in Thy sight. Panginoon, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin. Mga bagay po na pwede natin pong makita sa buhay na ito ni Moses is that Moses was able to find grace in the sight of God because we see his humility before God. Makikita po natin yung humility ni Moses sa harapan ng Diyos. Ang sabi po dito, mga kapatid, and Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, bring up this people. Thou hast not let me know whom thou wilt send me with me. Yet, sabi niya po dito, thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Mga kapatid, sa kabila po na nandoon na po, sinabi ng Diyos, kay Moses, Moses, I know thee by name, at I will surely bring you up with these people from thence. Pero mga kapatid, hindi po padalos-dalos si Moses. Talagang kinoconfirm niya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sinong makakasama ko? Sino ang pwedeng umagapay sa akin? Because Moses understand, mga kapatid, na napakabigat po ng task na ibinigay sa kanya ng Panginoon. In fact, mga minamahal, one of the reasons probably that we could also say why Moses wasn't able to go and enter the promised land was because sa sobrang pagkagalit na ni Moses, nawala na yung kanyang patience, mga kapatid, at nawala na rin yung kanyang pagsunod sa Panginoon, na kung saan sinabi nga ng Panginoon sa kanya, Moses, kausapin mo lang yung bato and the water were gushed out. But because Moses, dahil po sa mga angal, dahil po sa lahat ng mga complainings at murmurings ng mga tao, and even kasama na siguro yung blaming sa kanya, mga kapatid, ay nahampas niya yung stone, bagamat lumabas po yung tubig. Pero mga kapatid, sinasabi nga po natin, napakahalaga po, na yung ating pong buhay ay talagang makakitaan tayo, our humility before the Lord. Ito po yung masasabi natin, marahil, na Moses found grace in the sight of God. And it is really, I would say, it is really indeed true. Why? Because God cannot, God resisteth the proud, but He giveth grace to the humble. Yan po ang sabi ng Bible. And so if Moses had found sight, had found favor, had found grace in the sight of God, mga kapatid, then he has humbled himself before God. Mga kapatid, we see his humility before God. Ganon din po ang sinasabi po even in the scriptures para po sa atin.
He giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit therefore, sabi niya, yourselves under unto God, or submit yourselves therefore to God. Ang sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to him and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, sabi ng Bible. And purify your hearts, ye double-minded. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Mga kapatid, napakaganda po na ang characteristics po ng humility ay makita po sa ating lahat. We cannot just expect that we find grace in the sight of God without humbling ourselves before Him. So nawa po, masumpungan po natin yung bagay na yan, at nawa po ipanalangin natin sa ating mga puso, Lord, humble me before Thy sight. Panginoon, i-humble mo po ako no matter what kind of accomplishments I may have done, no matter how long how I've been, no matter mga kapatid, gaano na tayo naging kakilala, gaano tayo naging kayaman, gaano tayo pinagpala, still humility is one important thing. I always am reminded with what Bishop Di Vega actually has shared with us, and I know a lot of pastors and servants of the Lord. Sabi niya, kung nung ikaw ay wala pa pinagpala ka ng Panginoon sapagkat nagpakumbaba ka sa Diyos, bakit magbabago ka kung kailan pinagpala ka na ng Panginoon? So napakaganda po ng lesson po ng humility. Well, we can talk about that a lot more, but yung pong atin pong text, ang atin pong pagninilay-nilayan, So sinabi ni Moses sa Panginoon, Lord, sinabi mo, bring these people up, at sabi niya, but thou hast not let me know whom thou wilt send with me. At alam natin mga kapatid that God knows very well, because after Moses would depart, after Moses would die, God would raise him up a Joshua to continue on. So alam ng Diyos mga kapatid kahit po sa mga buhay natin. Kaya po dapat tayo po ay manalangin sa Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. At ang sabi ni Moses, Lord, yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. Sabi niya, now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. Pangalawang bagay na magandang makita po natin dito po kay Moses is not just yung kanyang humility before God, but also we can see his honesty before God. Moses was so honest that it would be hard for him to lead the people Israel towards the promised land. At alam po ni Moses na kailangan po niya ang Diyos. Kailangan po niya ang Panginoon na ibigyan siya ng assurance, mga kapatid. Moses was so honest before God, mga minamahal, that even nung nakita ni Moses na nagkasalang mga tao, Moses was even willing to have a part and responsibility for that. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi ikaw, kundi ang mga tao. But mga kapatid, I want you to understand, our honesty before God is very important. Our honesty speaks of our willingness to submit and confess whatever sin we have in our lives, in our heart. 1 John 1:9 clearly tells us that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Mga kapatid, honesty is telling God everything that He ought to know. Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos, but He must see in us that we are willing to submit ourselves to Him. Honesty is part of our humility, mga kapatid. It's the other part and the other side of it. Our humility must bring us to confess before the Lord, to yield and to submit, to surrender before our God, and to trust Him and let Him whatever He wills, mga kapatid, sa buhay natin. So nakita natin dito si Moses, ang sabi niya, Lord, kung ako'y nakasumpong ng grace sa iyong paningin, ipakita mo sa akin ang iyong daan, ang iyong mga lakad, Panginoon, that I may know na nakasumpong po ako ng biyaya sa inyo. It was purely honesty. Moses was just saying, mga kapatid, Panginoon, please let me know, let me understand. Because these things, mga kapatid, are easier read, it's easier said, but it's so difficult to understand. Pero makikita natin po dito sa puso ni Moses, mga kapatid, ang kanyang honesty before the Lord, mga kapatid. Kaya dito ay nabasa po natin. At sinabi naman ng Panginoon sa kanya,
And He said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Okay? My presence shall be with thee. Mga kapatid, sa panahon natin na ito, when we find grace in the sight of God, the only thing also that matters to us is the presence of God. Amen? The wonderful presence of God that tells us, I am in complete control. I am in the throne. You've got to trust me with all your heart, with all your mind, with all your understanding. Give me your love. Mga kapatid, nandoon tayo dapat sa punto na yon ng ating pong mga buhay. We need to be honest before our God. We need to tell Him everything, mga kapatid, that we ought to tell our Lord. We also have to admit that we cannot do it. I thank the Lord, mga kapatid, being a servant of the Lord, I would really say, at palagi ko po sinasabi, I really cannot do it. I could not lead MIBC by myself. I cannot do it by my own intellect, by my own knowledge. I need the Lord to lead me the way. I need God to show us the way. I need the brethren, mga kapatid, the collective effort and the collaborated effort, the coordinated and cooperated effort of all the brothers and sisters in Christ. Their love for the Lord, their willingness to serve, their hearts, their service, mga kapatid, their sacrifices. We need everything. Our supplication, we need that, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. And that's being honest before God. And again, sasabihin ko lang ulit at bilang pagpapaalala at bibigay diin, if we have done wrong before God, let us be honest with Him and tell Him, Lord, forgive me for I have sinned. A lot of times, mga kapatid, lalo na po sa panahon na ito, yung mga tao, ang bilis-bilis po nilang magbigay po ng blame sa ibang tao, but they could not even put a finger or point a finger into their own selves. I would say, mga kapatid, we need to be honest with God. Ano po? Give consideration to other people, but I want you to understand, if we have done something wrong, let us admit it. And that would be very important, that we could humble ourselves before God. Sapagkat hindi po tayo pupunta po dun sa ikatlo, if we could not humble ourselves before the Lord, if we could not be honest before our God. Mga kapatid, sapagkat ang ikatlong bagay na nais ko pong sabihin sa atin, mga kapatid, pansinin po niyo ang sabi ni Moses sa Panginoon in verse number 15. Ang sabi niya po dito in the following verses, and he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not, sabi dito, carry us not up hence. Kung hindi mo rin naman ako sasamahan, Panginoon, wag mo na lang po kaming hayaang magpatuloy mula rito. Mga kapatid, napakaganda ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. And he knows very exactly, mga kapatid, that without God, they can do nothing. Marami pong mga bansang nais pong sila po'y lipulin. Marami pong mga bansang nais po silang i-overcome, talunin. But He knows very well, mga kapatid, that the only one who could give them and assure them of the victory is none other than God Himself. Kaya ang sabi ni Moses, if thy presence go not with me, carry us not up hence. And then in verse 16, for wherein shall it be known that I and thy people have found sight or found grace in thy sight? Sabi niya, paano pa namin mapapatunayan? Paano malalaman ng matao na kasumpong kami ng grace sa paningin mo, Lord? Tapos kami naman po ay hindi mo sasamahan. At ang sabi niya dito is not that is it not that thou goest with us? Hindi ba ito yung dahil sinasamahan mo kami? Hindi ba dahil ikaw ang nagpapala sa amin? Ikaw ang nagpo-provide para sa amin? Ikaw ang nagpo-protect para sa amin? Ikaw ang nag-iingat para sa amin? Mga kapatid, so shall we be separated, I and thy people, from all the people that are upon the face of the earth. And the Lord said to Moses, and sabi naman ng Panginoon kay Moses, kahit itong sinabi mo, Moses, gagawin ko para sa iyo. Sasamahan ko kayo. Mga minamahal, I want you to understand, finding grace in the sight of God sa panahon na ito is to really ask the Lord, Lord, wag mo kaming iiwan, wag mo kaming pababayaan. Never a day, O God, na kami po ay kalimutan mo. Panginoon, alalahanin mo po kami sa tuwina. Lord, samahan mo po kami sa bawat bagay na amin pong gagawin, sa mga bagay na amin pong i-accomplish. Sapagkat, mga kapatid, having happiness in God tells us where our contentment is found. Ang contentment ni Moses, mga minamahal, ay nasa Diyos. Same thing na sinasabi din po sa Biblia, even in 2 Corinthians chapter 3 verse 5, not that we are sufficient of ourselves to think
anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Mga kapatid, napakaganda. And then may lesson din po doon eh. Hindi po ba magandang sinasabi ni Moses, Panginoon, kung di mo rin naman kami sasamahan, wag niyo na pong paintulutang, umalis pa kami mula dito. At yun din po, even in the book of James, sinabi po sa atin mga kapatid, nire-remind po tayo. Now we say, di ba, today or tomorrow we will go to such a city and continue there a year, buy and sell and get gain. Ang sabi dito, whereas you know not what shall be tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. And then sabi ng verse number 15, for that ye ought to say, dapat ang ating pong sabihin, if the Lord will, we shall live and do this or that. Mga kapatid, kaya ganun din po tayo sa panahon na ito, palagi nawang nating sanbitlain kung meron tayong gagawin at ito'y halimbawa po, kung yan ay bukas, sabihin natin, Lord willing, God willing, if God will permit, if God would allow. Mga kapatid, yan po ang atin pong maging puso, something that we ought to learn, so that palagi po nating sinasabi, Panginoon, paalala mo po sa akin, kung kalooban mo po ito, then gagawin namin. Kung nais mo po ito, then i-accomplish po namin. But now, ang sabi niya po dyan, ye rejoice in your boasting, such rejoicing is evil. Therefore, to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Mga kapatid, napakaganda po ng mga reminder po sa atin that our happiness must be in God. Our happiness or joy in God. Ano po, na tayo po, if we have found grace in the sight of God, dapat masaya kang mananampalataya. Dapat masaya kang nananalangin sa Panginoon. Dapat may katuwaan, kagalakan kang naglilingkod sa Diyos. Dapat may saya tayo at may galak tayong tumutulong din po tayo sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga kapatiran. Mga kapatid, we see the happiness in the heart of Moses, that having to depend clearly and completely upon God, he knows, mga kapatid, that he is already resolved sa Panginoon. Noah found grace in the sight of God. Ano po? At ang sabi nga po dito, sabi niya, Lord, kung talagang nakasumpong kami ng biyaya sa inyo, samahan mo kami. Kung di nyo naman kami sasamahan, Lord, wag nyo na lang kaming hayaang umalis mula dito. Wag nyo na lang ho kami hayaang lumayo pa dito. Nandito ang presence mo, Panginoon. Nandito ko kayo kinakausap. Kinakatagpo mo kami. Panginoon, samahan mo po kami sa tuwina. And that is what the heart and the prayer of every believer should be. In the latter part of this passage, ay nakita po natin si Moses kung paano, mga kapatid, na alam ni Moses, makaka-accomplish lang sila kung kasama nila ang Diyos. He is placing his complete trust and confidence upon God and no one else. And that if God will not go with them, again, Moses, sabi ni Moses, let God not carry them up from thence. Mga kapatid, he is absolutely persuaded in his heart that all Israel needs, that what all Israel needs is God. Sa panahon na ito, kailangan natin, kapatid, kaibigan, kaklase, kakilala, kaibigan, mga kapatid, ang kailangan natin ay ang Diyos. Amen? We need God in our lives. How about us today? Ano po? Kamusta po tayo? Hindi ba dapat at masarap nating ipanalangin ngayon, mga minamahalis Lord, may we find grace also in Thy sight? Should we, mga kapatid, ask God that He would never leave us, not in any time of our lives? Bukas, we will continue on from verse number 18 down to verse number 23. And I hope and pray you would join me of the Word as well. Shall we just thank the Lord for this wonderful Word? Father, thank you for your Word. Thank you for your guidance. I pray, dear God, that we could also find grace in your sight, lalo na po sa panahon na ito. Panginoon, biyayaan mo kami, pagpalain mo kami, samahan mo kami. Alam namin, dakilang Diyos, na kung meron na kaming tagapagligtas, if we have Jesus Christ as our Lord and Savior, what grace, what amazing grace we have found. Panginoon, nawa po ang bawat isa'y nakakilala na sa Panginoong Jesus, lumalakad na kami po ay may tagapagligtas, meron kaming buhay na walang hanggan. Panginoon, meron kaming biyaya sa inyong paningin. Salamat po, Lord, at samahan mo po kami even sa amin pong sama-samang panalangin. In Christ's name we pray. Amen. At ngayong oras na ito, mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon for the opportunity and the privilege na tayo po ay dadako sa Panginoon in prayer. Okay? Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga nakakasama
sa fellowship at ministry na ito, mga kapatid. Again, this ministry only goes from Thursday down to Saturday sapagkat po every Monday po ay may ministry na po ang MIPC as well at meron po tayong Monday group that is a Zoom meeting fellowship and mentoring. At Tuesday, meron din po tayo, the Tuesday group led by Preacher Manny Nicolas and the rest of the preachers also, together with all of our brethren. By the way, this has been also participated in ng iba't iba pong mga brethren natin abroad. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon for such a time as this. At hindi lang po sa abroad, maging yung mga nasa provinces ay nakakasama po natin sa mga blessings na ito ng fellowship. We have our Wednesday prayer meeting, kaya po yung Thursday, Friday, Saturday ay atin pong inaalat para po sa ministry na ito na of word and of prayer. Pakisama niyo po sa prayer. We would really love to make this ministry a lot more better as we go along, as God would permit, and if God would allow. And please do pray with us. Nawa po ay makaabot po ang salita ng Panginoon sa marami pang mga puso at mga buhay na mabigyan po ng kalakasan at biyaya ng Panginoon. So sa oras na ito ay nais po nating idulog naman sa panalangin ang mga oras na ito. Okay? Please join me as we pray to God and our praises to Him. As we hear a very soft music on the background, sa atin pong pananalangin mga kapatid, ay tunay na nagpupuri po tayo sa Panginoon. There are so many praises also. We thank God sa Kanyang mga blessing na ipinagkaloob sa atin at papuri natin. By the way mga kapatid, kung naisasama po natin ang inyong prayer request at pag tinugon po ng Panginoon, please, ipaliwanag niyo po sa amin, iparating mo po sa amin na tinugunan ng Diyos ang ating prayer. Let us praise Him together, okay? Papurihan natin ang Panginoon, just like what we have been receiving. Kapag meron pong pinagaling sa mga karamdaman, ay atin pong ipinapanalangin po sila at nagpupuri na po tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa kagalingan po ng Diyos. So, ngayong hapon po na ito, samahan niyo po ako as we pray together. Shall we pray then? Dakila naming Diyos, sa manaming banal, once again, we call upon the God of heaven. Salamat po, Lord God, sa biyaya niyo po sa inyong mga anak, and thank you, Lord, for the ministry na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Lord, at this particular point in time, kami po, Panginoon, ay lumalapit po sa iyo. Lord, patawarin mo po ang aming mga puso, linisin mo kami, Panginoon, from any iniquity, O God, that our prayer would come, Lord, to you, O God, and that we may find the favor and grace, Lord, in your sight in our prayer. Panginoon, we give praises to you sa pagpapagaling mo po kay Sister Minerva Pacheco. Ganon din, Panginoon, ang patuloy mong pagpapalakas at Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo. Pagalingin mo pong completely ang Preacher Mitch Viernes, ang Sister Eunice. Salamat po sa kanyang kagalingan. Lord, salamat din po sa kagalingan pinagkaloob mo sa anak ng Pastor Eric Santos. Lord, nagpapasalamat din po kami sa loved one ni Sister Beth Lachenal na si Nori Lachenal. Lord, bagamat Lord, patuloy naming nilalapit po sa iyo, nawa po ay complete recovery, Panginoon, ang igawad mo sa kanyang lupang katawan. Salamat, Lord, at nagpapagaling na po ang Nanay Norma Castillo, Panginoon, mula po sa lugar ng Davao. Ito po ay ang mother ng Mamdang Chua. Panginoon, salamat din po kay Bianca Rivera na pinagaling mo, Panginoon, sa kanyang karamdaman. At ganoon din, iniingatan mo po ang lahat ng mga loved ones. Maraming salamat, Panginoon, na si Eloy Saculiera ay patuloy na nagpapalakas, nagpapagaling, Panginoon, at nakauwi na po sa kanilang tahanan. Salamat, loving God. Ganon din po, Panginoon, kay Sister Nomi Montero, Sister Karen Joy Bunyaw, Panginoon, na Lord, purihin ka, Panginoon, sapagat sila po ay may kagalingan at kalakasan. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagpupuri once again, muli po ang Almerol family, si Mrs. Almerol, Panginoon, ang kanya pong mother, nawa ay patuloy na bigyan mo ng complete recovery at ang kalakasan at kalusugan, Panginoon, para po sa buong pamilya. Salamat din po, Panginoon, sapagkat nag-normalize na po ang blood pressure ng Ate Dory Esguera na aming po ipinanalangin kagahapon lamang. Salamat, Lord God, maging kay Kuya Nick Santos sa patuloy na paggaling ng kanyang ubo. Panginoon, patuloy niyo pong bigyan siya ng kalakasan at buhay.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, maging sa bawat opportunity ibinibigay mo po sa amin upang kami po ay magamit mo, Lord, sa anumang gawain in the ministry sa kabila, Panginoon, ng panahon na ito ng pandemya. Salamat din, Panginoon, sa patuloy na pagpo-provide mo po sa pangangailangan ng church, ng mga kapatiran, ng bawat family. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa mga nagsisipagtrabaho. Salamat, loving God, sa inyong patuloy na provision sa bawat isa. Panginoon, ako rin po, Lord, ay lumalapit po sa inyo sa mga oras na ito upang ilapit po ang mga pamilyang nais po namin, Panginoon, itaas sa inyo. Salamat din, Lord, sapagkat ang Ma'am Grace Butay ay patuloy pong umiigi, Panginoon. Patuloy mong bigyan siya ng complete recovery at maging ang mga bata. Ingatan mo sila, Panginoon, at bigyan mo rin ng comfort. Ganon din, Lord, ang Corios family, Panginoon. Patuloy naming inilalapit, Lord, sa iyo. Patuloy din ang kagalingan at kalakasan sa buong family at patuloy na pagpapala po sa kanila, O God. Lord, patuloy niyo rin pong bigyan ng comfort ang Ozawa family, Panginoon, sa lugar po ng Japan. At ito po ay prayer request, Panginoon, ni Ma'am Colleen Vargas. Patuloy ko rin po, Panginoong, nilalapit po sa iyo ang kagalingan at kalakasan at maging, Lord, ang comfort mo, Panginoon Diyos, sa Bernardino family, Panginoon, si Brother Jeyush. At nawa po, Panginoon Diyos, sa araw po ng Sunday, O God, ay magkaroon po ng opportunity ang kanyang mga loved ones ay makapakinig ng salita ng Diyos ng Ebanghelyo. And Lord, how I pray that you will work wonderfully in their lives to give them your saving knowledge and your grace, Panginoon, through Jesus Christ. Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo, dakilang Diyos, ang Gamayo family, Mejia family, Lord. Samahan mo sila at patuloy na bigyan ng comfort. Ingatan din po ang Sister Leslie. Panginoon, our prayers also, Lord, for Pastor Eric Santos at ang kanyang family. Ganon din, Panginoon, para po doon sa kanilang student na si Shadrach Manhares, O God, na dakilang Diyos, dalayan ko po ang kaniyang family at bigyan mong comfort. Panginoon, ganun din po, nilalapit po namin sa iyo, patuloy na i-comfort ang church, maging ang family po ng Pastor Ferdy, Panginoon, Atanasio, a leader of the Marval Group, Panginoon, dito po sa Marikina, mga kapasturan. Panginoon, patuloy mo pong palakasin ang bawat isa, o dakilang Diyos. Patuloy din po namin, Panginoong, nilalapit po sa iyo ang kagalingan at kalakasan para po kay Ma'am Rina La Rosa, ang may bahay po ng Pastor Jerry. Panginoon, ganun din po si Ronald Martinez. Dalangin po namin, nawa po siya nabigyan na, Panginoon, ng pangangailangan ng attention sa kanyang medical needs, O God. Po, Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo ang patuloy na pagpapalakas at biyaya mo para kay Nanay Lily Fernandez. Ganun din po, Panginoon, para kay Ate Baby Santos. Nawa po ay patuloy na gumanda na po ang kanyang kalusugan mula sa pneumonia. And I pray, dear God, Lord, nawa po ay palakasin mo po siya. Si Daisy Felipe, Panginoon, ang kanya pong numbness sa kanyang arm, nawa po, Panginoon, ay gumaling na po ito, dakilang Diyos. At patuloy po naming inilalapit, Panginoon, sa iyo. Biyaya mo, Panginoon Diyos, sa bawat isa, o Panginoon, na kami po ay lumalapit, Lord, para din po kay Oscar Santos, Panginoon, na nasa St. Luke's. And I pray, dear God, na lalo pong gumanda ang kanyang kalusugan at ang kanyang kondisyon. Lord, hawakan mo po ang bawat isang may karamdaman. Si Ma'am Rosie Hara, Panginoon, ganun din po, dakilang Diyos. And we pray, dear God, that you will provide for their needs as well. Panginoon, lapit ko rin po sa inyo ang Ma'am Alma Sol Cadena, may bahay po ng Pastor Nelson sa lugar po, Lord, ng Paris. Nawa, Panginoon, ay pagalingin mo po ang Ma'am Alma at palakasin din po, Panginoon, ang mga brethren na maging ang Pastor Nelson Cadena. Lord, we also pray for Maria Cristina Oldan, Panginoon, na nasa lugar po ng Saudi Arabia. Nawa, Panginoon, siya po ay karoon ng kagalingan at kalakasan at habag mo rin, Panginoon, sa kanyang family. Lord, inilapit din po namin sa iyo, patuloy ang pagpapagaling, pagpapalakas para kay Attorney Kirk Avestruz. Ganon din, Panginoon, nawa po si Lian Zapata na apo ni Ate Percy. Nawa, Panginoon Diyos, ay mawala po yung pain sa kanyang katawan, bunga po ng kanyang pagkabunggo sa kanyang kalaro. Panginoon, nawa po ay maging okay na po ang batang ito. Panginoon, inilalapit din po namin sa iyo, Lord, ang patuloy na pagpapalakas mo, biyaya mo, habag mo para kay Pastor Ray Kadapan at ang kanyang wife. Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo, Lord, ang patuloy na pag-igit. Salamat, Panginoon, at praises sapagkat kumikilos ka sa buhay ni Norberto Angeles, Panginoon. Patuloy namin pong inilalapit, Lord, sa iyo. Panginoon, ganun din po ang kagalingan para po sa Bordeos family.
Nawa, Panginoon, ay palakasin mo po ang bawat isa. Inilalapit din po namin sa iyo, Lord, kalakasan at kalusugan para kay Mama Linda, kay Nanay Salvacion, kay Nanay Mary, Panginoon, ganun din po sa kanyang kapatid, Lord. Patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa kanila. Ganun din na po ang mga adult ng aming church, si Nanay Andreng, Panginoon, ang Nanay Nati de la Paz, Dakilang Diyos, ang mga adult pa, Panginoon, ang aking mama, si Nanay at si Tatay, Lord, inilalapit po namin sa iyo. Nawa po'y patuloy na iingatan po ang bawat isa, Dakilang Ama. Patuloy ko rin, Panginoon, nilalapit po sa iyo ang Kuya Carding Orara. Nawa, Dakilang Diyos, pagkalooban niyo po siya ng provision everyday at ang kanyang kalusugan at kalakasan. Ganun din po, Panginoon, nawa po ay maging maayos na ang pakiramdam ni Sister Shireen at nawa ay makatulong sa kanya ang therapy na kanyang ginagawa, Panginoon, at higit sa lahat, ang biyaya mo, Panginoon, para sa kanya at kahabagan. Ganun din po, Panginoon, ang prayer po namin para kay Dr. at maging sa kanyang asawa, Dr. Edison Bermas at ang kanyang wife, na patuloy na pagalingin mo po sila, Panginoon, mula po sa kanila pong karamdaman. Ingatan mo rin po ang Brother Joseph Crame at Ate Prezi Crame, Panginoon, sa lugar na kanilang kinalalagyan. Nawa po'y patuloy na bigyan mo ng biyaya at kalusugan. Ganon din po, Panginoon, inilapit din po namin sa iyo si Myla Villanueva, na ingatan mo, Panginoon. Siya po'y doctor, Panginoon, at frontliner. Panginoon, pagpalain mo po't ingatan po siya. Panginoon, ganon din po ang aming kasambahay na si Baby, Panginoon. Nawa po'y lumakas na po ang kanyang lupang katawan at nawa po, Dakilang Diyos, ay pagalingin mo po ang kanyang sipon at ubo, Panginoon. Ganon din po, Dakilang Diyos, si Jehan, nawa po ang kanyang lagnat ay naging wala na, Panginoon, na nawa po ay gumaling na po ang kanyang karamdaman, Panginoon. Nawa po ay palakasin mo po si Jehan, O God. Lord, inilalapit din po namin sa iyong patuloy ang biyaya mo at paghawak sa aming butihing mayor. Kalakasan po para kay Mayor Marcy Teodoro, Panginoon, maging ang mga team, Panginoon, ng amin pong ng City, O God, of Marikina, maging sa bawat syudad, Panginoon, sa NCR, sa Cavite, sa Laguna, sa Bulacan, Panginoon, na kung saan marami po ang mga cases. Lord, inilalapit din po namin sa iyo ang mga frontliners, O God, maging sa aming church, si Sister Shireen, Panginoon, ganun din po si Brother Rads Igaw, Panginoon, na inilalapit po namin sa iyo. Pagalingin mo po siya, O God, maging ingatan mo po sina Sister Princess at ang kanilang mga anak. Dakilang Diyos, ganun din po si Brother Charles Baguno, ay nawa po iingatan mo palagi at bigyan ng kalakasan si Ma'am Emma Formelosa, Panginoon. Please, Lord, palakasin mo po siya at patuloy na bigyan ng biyaya at wisdom also, dear God, maging si Sister Winnie ng Living Water, O Lord. Patuloy po namin, Panginoon, nilalapit sa iyo si Brother BJ at ang kanyang may bahay na si Sister Mate Villamil na nasa lugar po ng Canada, Panginoon. Please, Lord, ingatan mo po sila. Si Doc Jem Stanislao, maging, Panginoon, ang Doktora Maynaline Ong, Panginoon, Oreo, ay naway ingatan mo po, Panginoon, sila po yung mga dentists. Ganon din po ang Doc Nicolas Salonga, Panginoon, ang Doc Bob Dailo, na kung saan, Panginoon, sila po yung naggagamot, tumutulong, nagpapalakas. Si Doktora Annie Solomon, Panginoon, nilalapit po namin sa iyo. Ang Doktora Lourdes Manukat, bagamat, Panginoon, siya po ay nasa inactive na kalagayan ngayon, but I pray that you will help her and give wisdom para po siya ay makatulong din po sa iba. Si Doktora Sheena Bacani, Panginoon, na isa rin pong dentist, iingatan mo po, Panginoon. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang patuloy po na pagpapala mo po sa aming mga brethren sa MIBC, ang kanilang mga work. Nawa po'y iingatan mo, Lord, ang mga businesses ay iyong pagpapalain as well. Ang mga adult, young pro, ang mga young people, ganun din po ang mga kids, Panginoon. Lord, we continue to pray na pagpalain mo po ang MIBC for Kids. Tomorrow, Lord, ang pagmiministeri muli ng amin pong mga kapatiran. I-bless mo po ang mga kapatid, O God, at nawa po'y marami pa ang maabot ng ministry na ito para sa mga bata. Pagpalain mo rin, Lord, ang music ministry with Preacher Jabez Orara, Panginoon, the choir, the praise team, ang aming multimedia team, Panginoon. Nawa po, Dakilang Diyos, ay i-bless mong patuloy. Bigyan mo po sila ng wisdom, understanding, at patuloy, Lord, ng willingness to learn and to be teachable, O God, and to be available. Panginoon, nawa po ang bawat isa rin na maging willing to serve, Panginoon, and to really give their best for your glory and for your honor. We pray, Lord, for all our teachers of the Blessed of Christian Academy, ganoon din po ng MIBC for Kids, at ang mga teachers, Panginoon, Sunday School, ang bawat isang nagtuturo, Panginoon, nagme-mentor, pagpalain mo po, maging ang mga workers ng church. Inilalapit po namin sa iyo, maging aming buting Bishop Fernando de Vega, ang Ma'am
Maris de Vega at si SM, Panginoon, maging Panginoong Diyos ang pagmiministeri po ng Bishop. Nawa Panginoon, nawa ay patuloy mong pagpapalain, iingatan at patuloy na bigyan siya ng kalakasan at kalusugan. Hindi lamang Panginoon sa spiritual, but I pray also Lord that the physical health Panginoon ay patuloy mong i-bless po Panginoon sa Kanya. I pray Lord for all the preachers Panginoon and their families. Ganon din po mga teachers Panginoon ng aming church, Dakilang Diyos. Inilalapit po namin, Panginoon, ang mga pastors ng MIBC sa iba't ibang dako, Dakilang Diyos, at inilalapit ko rin po sa iyo ang personal prayer request ng Pastor Rafaelito Paraiso, Panginoon, ang kanila pong nalalapit pong evangelistic night on Sunday. I-bless mo po ito, Panginoon. Ikaw po ang mangusap and bring people, Lord, upang ang bawat isa po ay makarinig ng Ebanghelyo, Panginoon Diyos. Ganon din ang prayer po namin for the heart's desire ng Lumangyaw family, Panginoon, the provision for the construction of their home, Panginoon. Lord, please bless them and provide for their needs. Ganon din po, Panginoon, nawa po ipagkalooban mo po ng service, transportation service, ang Digan family, Pastor Mike Digan, ganon din po ang Pastor Ruel Lumangyaw, because they need it in the ministry. I-bless mo po, Panginoon, sila at maging ang mga pastors pa, O God, for that matter, who is praying, dear Lord, for your provision at patuloy mong pagpapala. We continue, Lord, to pray for our missionaries, maging si Pastor Gerald Rapista at Ma'am Jenny Napay Rapista, lugar po, Panginoon, ng Antique. Ganon din po ang Pastor Russell Cobarubias. Pagpalain mo po ang kanyang lupang katawan, maging, Panginoon, ang bawat isa sa kanyang mga loved ones at ang church, Panginoon, sa Samal, sa Davao. Lord, ganon din po ang Pastor Winston Villanueva at ang kanyang family at ang church, Panginoon, sa lugar naman po ng Negros. Lord, we continue to pray, dear loving Father, para po sa aming po mga brethren abroad. Nais po naming pasalamatan kayo also, Dakilang Diyos, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa kanila. Ang mga brethren po namin sa US, ang Chua family, si Tita Chat at ang kanyang family doon, sina Brother Timmy at maging ang kanyang buong family. Ang Ninang Janet, Panginoon, ganun din. Ang Ate Percy, O God, at ang Zapata family, maging si Brother Chebong, Panginoon. Bagamat malayo po siya, Lord, sa kanilang mga loved ones, ay patuloy na pag-iingat at blessing mo sa kanya. Panginoon, ganun din po ang Tita Aji at ang family, O God. Ganun din po si Ma'am Elsa Bonzo, O Lord, maging si Brother William. We thank you and we continue to pray that you will bless them continually. Ang Miller family, Panginoon, ganun din ay pagpapasalamat po namin sa iyo. Ang mga brethren at partners po namin sa AIM Foundation, O God, ang Pastor Timothy Nolat ng Oak Bowery Baptist Church, si Ma'am Tony at ang lahat ng mga brethren at churches. Ganun din si Pastor John Archie, Panginoon, at ang Elm Street Baptist Church, na maraming salamat, Panginoon. I also thank you, Lord, kina Sister May Gallardo at Brother Oscar, Panginoon, at ang kanilang anak. Ganun din po, Dakilang Diyos, si Brother BJ, Sister Mati naman sa lugar ng Canada, si Ate Merly sa lugar ng Canada. Ganun din po ang Kuya Jonathan family. Ganun din po ang Pastor Lino de la Paz and family, O God. Si Brother Randall and family, Panginoon, sa lugar din po ng Canada. Ang Kuya Joseph, ang Ate Jeng, at ang Tolentino family at clan, Panginoon, ng Urara family, Lord, sa lugar po ng Canada. Si Sister Aubrey, Panginoon, at ang kanyang buong sambahayan. Lord, we thank you for our brethren who is in Australia, sina Sister Ann Evilia, Panginoon. Ganun din po si Brother David Roberts, Panginoon, na husband po ni Sister Ann Corios Roberts. Lord, salamat po maging sa mga brethren po namin nasa Taiwan, si Sister Arlene, ganun din po, Panginoon, ang Sister Mina Chua at ang kanyang husband and family, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa mga brethren po namin nasa Dubai, kay Sister Terrain at sa kanyang husband, si Ate Hubing Pascual at ang family, Panginoon, Lord. Maraming pong salamat. Ganun din po sa Spain, si Sister Raquel, Panginoon, ang mother po ni Brother Nalito Alig, Panginoon, at ang kanyang father, Panginoon, sa Spain ay patuloy niyong ingatan. Lord, ganun din po ang brother namin at sisters namin, Panginoon, sa iba pang mga lugar, sa Israel, si Ma'am Esther Angeles, sa Germany, Panginoon, si Ma'am Fe Barcenas. Sa Netherlands, Panginoon Diyos, ang Ma'am Shirley Pallie. Sa Bonaire at maging si Brother Antonio Nicolas, O God, patuloy na bigyan ng kalakasan at kalusugan. Sa Singapore, Panginoon, si Brother Gilbert Gismundo, ang Pastor Sherwin Tebelin at ang kanyang family. Ganon din po si Pastor Cedric at ang family, Panginoon. Ang aking sister na Sister Sharon, si Brother E.A. Ganon din si Pastor Gan, si Pastor
John Kong, at ganoon din, Panginoon, si Yaya Francia, Panginoon, i-bless mo po sila sa lugar ng Singapore, maging si Brother Joshua Formelosa, Panginoon, ay ingatan mo, Lord, sa lugar na iyon. Maging ang husband po ni Sister Joanne Passion, na nandoon din po, Panginoon, nagwo-work sa Singapore, please, ingatan mo po sila. Lord, ganoon din po ang mga brethren po namin sa lugar po ng Japan, si Sister Colleen Vargas, si Sister Elna Lane, na nasa Japan din po, dakilang Diyos at ang kanyang family, kasama si Kenji, Panginoon, at ang kanilang mga anak. Ganoon din po, Panginoon, si Romina Crisostomo, Panginoon, Lord, please, ingatan mo po doon, maging ang kanyang family. Sa Egypt, Lord, si Sister Luz Solabo, maraming salamat po, patuloy na pinalalakas niyo siya, at inilalapit ko rin, Panginoon, ang kanyang patuloy na kagalingan mula po sa kanyang osteoarthritis. Lord, salamat din po kina Brother Irvin at Brother Benji Mabiog, who are also working abroad, Panginoon. Please bless them at ingatan mo po sila. Si John Mira sa lugar ng Italy, Panginoon. Ganon din po ang Clemente family, si Sister Jane at ang aking brother-in-law na si Ryan. Lord, please, ingatan mo po sila. Ang mga brethren po namin sa UK, sina Deacon Guard at ang kanyang family, ang Brother Joey Digan at family, Panginoon, sa lugar ng Ireland. Ganon din po ang Pastor Ver Pansakala naman sa UK and family. Ganon din po, Lord, ang aming mga loved ones, ang aking Mama Nini Ani sa lugar po ng UK, and i-mention ko na rin, Panginoon, sina Mama Gina Pare, Panginoon, sa lugar po ng US as well. Lord, sina Pastor Julian and family sa lugar ng Rome at ang church doon, sina Pastor Nelson Cadena at ang mga brethren, Lord, sa Living Water Baptist Church, sa Paris, Lord, patuloy namin pinagpapasalamat po sa inyo, sina Pastor Genesis, Panginoon, sa lugar po ng Milan, Panginoon. Lord, we thank you for all our brothers and sisters. There might be many, Lord, na hindi namin na-mention, but we pray, dear God, patuloy mo pong iingatan at pagpapalain ng bawat isa po sa kanila. Panginoon, we are continuing to pray, O God, na patuloy pong ipagkaloob niyo po ang kalooban niyo po sa buhay ni na Ma'am Colleen Vargas, ang kanyang desire, Lord, na magkaroon po ng work doon, ang may ayos po din ang kanyang family, O God. Please bless her with wisdom at nawa, Panginoon, pagpalain niyo po siya, O dakilang Diyos. Patuloy, Panginoon, na kami po ay dumadalangin, Panginoon, sa mga may karamdaman pa, dakilang Diyos, even this afternoon. Inilalapit po namin sa inyo, O God, ang amin pong mga heart's desire and prayer, maging, Panginoon, ang protection niyo po para kay Trini Angeles, Panginoon. Ito rin po ay heart's desire po, Panginoon, ng may bahay po ni Brother Norberto, si Trini Angeles, na nagpo-provide para sa kanila, who is staying at Maryland, Panginoon. Please, Lord, provide for their needs, provide for the family, provide for each and every one, dear God. Panginoon, patuloy mo po pagpalain ng bawat isa. Lord, dinadalangin din po ni Colleen Vargas ang prayer, ang fast recovery ng husband ng kanyang classmate, Panginoon, na nasa Lamuan dito po sa Marikina. Lord, maraming salamat po sa patuloy mong biyaya at pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa. And thank you, loving God, sapagkat a wonderful time na kami po ay sama-samang manalangin. I continue, Lord, to pray that you bless MIBC Marikina sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ang amin pong mga kamanggagawa, ang bawat isa, dakilang Diyos. Lord, I continue to thank you and to praise you for Ma'am Jack, for my children, for our sons, si Isaac at si David. Patuloy, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, O God. At maraming salamat, Panginoon, because you are indeed so faithful. You are so true, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, because we can always cry to you. We can always pray to you and come to you, O God. Lord, we pray that we humble ourselves before you. Lord, we pray that we be totally honest before you. And Lord, how we pray that we'll find our happiness in you, O God, and in you alone. Salamat, Panginoon, sa hapon po na ito. Thank you, Lord, sa bawat isang nakasama, Lord, in the word of prayer. I pray, dear God, that you continue to bless each and every one sa inyo pong lahat ng kapurihan. Lord, patuloy din po nilalapit ko po sa inyo ang ministry po ng Blessed of Christian Academy. We pray, dear God, na tulungan mo po ang aming mamsu, ang mga teachers, ang mga staff. Nawa, Panginoon, ganun din po ang mga parents, ang aming pong mga students, O God. Please, ingatan mo po ang bawat isa. At Lord, i-bless mo po ang school year na ito. And Lord, as we prepare also for the coming new school year. Panginoon, thank you so much for all the brethren who prayed with us. Inilalapit ko rin po, Panginoon, sa iyo ang aking pong tita, Vitug Liwanag, Panginoon, ng kanyang karamdaman. Nawa, Panginoon, ay
Dalangin ko po ang biyaya mo sa Kanya, ang kapangyarihan mo sa Kanyang buhay. Panginoon, nawa po ito'y gumawa upang siya po'y gumaling, lumakas, Panginoon, at sumigla. And ganun din ang Ma'am Pia Agazang, Panginoon, inilalapit ko po sa iyo, palakasin mo po sila at maging ang brethren, Panginoon, sa lugar po ng Living Water Baptist Church, ng amin po mga brethren, Panginoon, saan mang dako, Lord, dito man po, sa provinces, Lord, please ingatan mo po. Even, Lord, we pray for Pastor Ferdy Cunanan. We pray, Lord, for all the pastors, O God, who are sick. We pray, Lord, that you comfort Pastor Hinete's church and the brethren, even si Pastor Noel Barrera, ang kanyang family, O God, ang Ma'am Harriet, at ganun din ang church. Lord, ingatan mo po, pagpalain po sila, comfort them, O God. Lord, sa panahon po na ito, all we need is to find grace in Thy sight. And thank you, Lord. Patuloy na i-bless mo po kami, Panginoon. Samahan mo po kami, pangunahan mo kami. Lord, mula po rito, kami po'y magpapatuloy because of your presence, because of your power, because of your provision, because of your peace. Salamat, Lord God, sa iyong patuloy na protection. We give you all the glory, honor, and praise. We thank you for the privilege of prayer. We all ask this in the precious and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Again, thank you so much, mga kapatid. Our time is 6:32, just exact for the feasting on the divine verses. Have a blessed evening and please stay safe. Again, God bless. Thank you so much. To God be the glory and God bless us all.